Mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ito na pong muli si Maestro Virgo Osorong as Commander sa Tono Tornado sa Pangkalahatan upang magbigay sa inyo ng mensahe patungkol sa mga bagay-bagay. May mga nagtatanong sa akin, Maestro Virgo, totoo po ba ang kulam at ang barang? Actually, sa lahat ng naririyan, totoo po yan. Paano ko nasabi? Kasi may pinagbabasihan po tayo. Ang banal na kasulatan at ang mga nagaganap sa mundo. Ito po isang paraan ng mga tao para bigyan ng sakit yung mga tao at pwede rin ikamatay ng tao ang ganitong mga bagay. So ano po yung nagiging dahilan, Maestro Virgo? Maraming klase ng dahilan. At paano po ba madedetect ang isang tao kung meron siyang sakit sa spiritual tulad ng kulam, ng barang? So maraming paraan po, maraming factors yan. Kasi iba-iba naman eh. Ito ay nasasakop sa apat na elemental din ng mga pamamaraan nila na ginagamit. At marami ring factors na nakasaad din po doon. So may tanong po ang iba. Kung talagang katotohanan sa Biblia na nakasaad yan, mangkukulam na yan at anong mga mambabarang na yan, pwede bang magbigay ka ng isang talata o ng isang pahayag sa Biblia na talagang katunay na talagang na totoo talaga ang sinasabi mong katotohanan sa kulam? Ito po ay nakasaad po yan sa Biblia, sa Levitico chapter 19 verse 31. Okay, basahin niyo po sa banal na kasulatan po to Levitico chapter 19 verse 31. Ang nakasaad po dito, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ulitin ko Ayan, binanggit sa Levitico chapter 19 verse 31. Hanapin niyo po yan sa inyong mga banal na kasulatan kung meron kayo. Nakasaad po dyan, ulitin ko, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayan. Nakasaad po sa banal na kasulatan po. Para makita niyo po. Levitico yan. Nakapost po yan sa aking Facebook. Nakasaad po yan doon. Nakapost po yan. So, Maestro Virgo, mayroon pa kaming tanong. Yaman din lamang talagang napatotohanan mo na talagang totoo yan. At ikaw ay nagtuturo din sa spiritual para madepensa ng sarili at hanggat maaari ay kung maka-encounter kami ng ganun ay madepensa ng aming sarili, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga taong nangangailangan ng tulong nang walang hinihinging kapalit na bagay. At kung pinakailangan na pwede pa natin silang mapagbago, yung mga tao na yan, ibalik natin sila sa Diyos. So ako po ay patas po ako sa lahat na nakakilala sa akin. Kahit sino po yan, patas po ako. Tinatanong ko talaga kung anong dahilan. Bukod pa sa pasyente, pati yung gumagambala, anong dahilan mo? Bakit mo ginawa yan? Pwede bang magpatawaran na lang? Gusto mo bang bumalik sa Diyos? Yun po yung mga tanong ko sa kanila. At yung iba naman ay nakikinig. Yung iba naman hindi. Mas pinipili nilang kamatayan sa spiritual kesa ang bumalik sa Diyos. So, paano paraan, Maestro Virgo, para malaman namin na ma-detect namin yan? Actually, sa mga baguhan po, hindi ito isang bagay lang na isang detect mo lang sa ganito, yun na yun. Hindi po. Mahaba rin ang proseso. Kung ikaw ay nag-aral ng spiritual at sa paintulot ng Ama, mayroon talagang tinatawag nilang process na tinatawag. Hindi porke na tinuro ko sa inyo itong gagawin. Ang tanong, do you have the spiritual authority? Kasi bago mong matanggap yung spiritual authority, kailangan talagang maging buo, solido ka, isuko mong sarili mo sa dakilang Ama. Ang mga gabay mo ay pangalawa lamang, irerespeto mo sila, oo. Pero sa katotohanan patungkol sa spiritual, kailangan po na manaig pa rin ang katarungan sa pangkalahatan. At ang batas pa rin ng kalangitan na masusunod. Hindi ang batas mo bilang mortal. Yun po ang buong katotohanan sa lahat ng naririyan. Ang buong katotohanan na sinasabi ko. So, sa madaling sabi, Maestro, paano namin madidetect yan kung sakali man kami nag-aral din? Kailangan mapaspasan ka muna. Kasi lalabas yung mga kakayahan mo, yung mga manifestations sa sarili mo. Kasi kung wala ka ring basbas, kahit usalin mo yung mga bagay na yan,
walang kwenta, sabi niya hindi magmamanifest sa'yo, walang bisa yung kakayahan mo, walang bisa talaga. Yung mga sinasabi mo sa sarili mo na kailangan matanggap mo muna yung basbas. Mahalaga po yan. So sa pagdidetect naman, Maestro Virgo, nadidetect ba ang mangkukulam sa maraming bagay? Maraming bagay. Sa tubig, nadidetect yan nila, nadidetect yan natin sa tubig. At sa ikat ng mata na, nadidetect din yan kung talagang may karga yung tao, wala, nakikita yan. At sa daliri, nakikita rin yan sa daliri dito, nakikita rin yan. Tapos yung iba naman, nagtatawas sila, pero kasi ako, mostly, hindi ako nagtatawas. Bagamat yung lola ko ay isang mananawas din, pero nagtataka lang sa akin yung mga kamag-anak namin, pati yung aking tatay, bakit iba yung aking pamamaraan. Sabi sa akin ng tatay ko, pandigmaan niyang hawak mo. Sabi niya talagang yung sator, pakikipagdigmaan yan. Talagang sabi niya, pakikipaglabanan yan sa mga kumbate yan, sabi niya sa akin. Paano napunta sa iyo yung ganyang klase ng kaalaman, sabi niya sa akin. Sabi ko, sa paintulot ng Diyos tayo. Kaya ako na naisugo sa ganitong pagkakataon din. Yun ang sinabi ko sa aking ama. At yun nga, dahil sa ganung paraan ay nadidetect po yan sa tubig. At minsan po ay may mga sakit na hindi madetect ng doktor, pabalik-balik, lalong lumalala. Pag dinadala nila sa doktor sa ospital, lalong lumalala. Ganun po ang nangyayari. At sa isang manggagamot, halimbawa na katulad natin, sa mga legit na manggagamot na talagang nagbimisyon. Kasi ako naranasan ko po, mayroong isang tao hindi makatikin sa akin ng diretsyo, tapos hindi siya mapakali. Pag nandoon ako sa lugar na yun, hindi siya mapakali. Sabi ko sa isip-isip ko, meron ito. Mamaya-maya, pag kinausap ko yung biyanan ko that time, meron kasi akong kwento yung tungkol kay kayo sa isang namisyon ko dati, sa paintulot ng ama. Yun nga, nalaman ko may karga siya. Tapos maya-maya lamang, mga ilang oras, namisyonan siya. Talagang sumampa doon yung kalaban. At nakilala ko kung sino yung kalaban. Ang sabi ko doon sa kalaban, umalis ka sa lugar na ito, huwag kitang mahuli sa ibang tao o mahuli ka man ng iba, ang kasunduan natin mamamatay ka. Kamatayan mo ang magiging hatol sa'yo. Sakali mang mahuli ka ng ibang mga katulad ko o mahuli kita ulit sa ibang tao. So, yan ang sinabi ko sa kanya. Kasi karumal-dumal po yan, binabalansin natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. God Almighty give us the spiritual authority to balance this kind of situation here, what is happening in the world. So, yun pong gagawin natin. At sa lahat mo na naririyan, kung hindi ko man po yung ma-replyan, hindi naman po ako. Basta mag-send lang kayo ng tubig kung mga nais nyo pong magpatingin, magpagamot din. At ako naman po ay tumutulong din sa mga tao. At libre lang din po ang aking gamotang spiritual. Hindi po ako katulad ng iba na namimeresyo. At wala po akong binibenta na mga gamit o medalyon sa katawan o anong pangontra. Wala pong ganun. Ang i-recommend ko sa'yo, na mas lumapit ka sa dakilang ama, magsimba ka, magbasa ka ng Biblia, isa puso mo yun, isa buhay mo. Manalangin ka sa Diyos, hindi sa mga bagay-bagay na ibinibigay sa inyo ng ibang tao na binibenta sa inyo. Yun ang mas mainam. Sabi nga, ang panalangin, the greatest weapon in any battle or spiritual battle is the prayer. Yung panalangin po sa God Almighty, sa nag-iisang Diyos na tunay totoo na mabuti sa taas sa pangalatan. At yun din sa Panginoong Yesus. Yan. Palayasin niya mga yan. At sa ganitong paraan po ay madidetect din yan. Maraming klase. Yung iba talagang napapasampa po talaga yan. Sumasampa yun. Ibig sabihin napapasapi talaga sa mismong ginagambala yan na tao. Ano ba yung tao ginagambala siya? Pwede mong tawagin. Natatawag po yan. Natatawag sila. Pag nagugulat sila, pag tinawag sila, hindi nila namamalayan. Nandoon na sila. Minsan may pagkakataon na nung tinatawag ko yung halimbawa yung isang gumagambala, minsan nagugulat siya at nandoon siya sa lugar na yun, nakikita niya ako, bakit kita nakikita, yun ano mo sa akin. Dahil nakikita kita, sabi ko, nahuli ka ngayon, napasampa ka dyan. Lintik ka ako, matagal mo nang pinahihirapan itong taong ito. Mas maganda po na makalapit kayo na mas maaga sa mga taong legit na manggagamot talaga. Karamihan po sa legit na manggagamot ay hindi po yan na memresyo, hindi yan naniningil. At ang ginagawa po ng mga legit na manggagamot, kung nais mong bahagi ng tulong, donation yan, pwede yan, tumatanggap yung mga yan. Yung iba, pero may iba naman talagang hindi talaga. So, depende po. Yung iba, nagbibigay ng gulay, may mga ganon. At ako naman sa akin, sa sarili ko, ano man tinutulong sa akin ng mga tao, ano man, may mga nagpapagamot, itinutulong ko rin po sa mga tao. Ipinamamahagi ko rin po yan. At
Nakatagda po palang mamigay na naman ulit ng bigas sa mga tao sa mga susunod na linggo siguro, pag hindi na maulan-ulan, mamamahagi ulit tayo ng libreng bigas kasi masyadong mahal pong bigas ngayon, so kailangan natin tumulong sa mga tao. Kung ano pong meron sa akin, sanay namin pagdamutan po ninyo sa mga maaabutan namin ng tulong. Ako po si Maestro Virgo, also known as Commander sa Tulong Tornado sa Pangkalatan, ay nagbabahagi rin po ng munting tulong sa inyo. At sabi ko nga, tuloy-tuloy ang ating pagtulong. Salamat din po sa lahat ng mga nagbabahagi sa atin dyan, sa lahat ng mga international support natin, sa lahat ng mga Sigma, mga kasigma ko. Andyan din mga kasama natin dyan sa lahat ng mga naririyan. At hindi ko man kayo mabati lahat. Malahatin ko na lang buong Sigma. At sa susunod, sa isang live ko siguro babatiin ko kayo isa-isa. Pero dito ngayon, kasi mahalaga itong mensahe ko, kung paano ang malalaman kung yan ay kinulam o binarang po yan. Minsan po nagkakaroon ng sugat yung tao, hindi gumagaling, lalong lumalala. Minsan po yan gawa ng mga engkanto, minsan gawa rin ng tao. Pwede rin po yan. Sa tubig, nalalaman din po yan. May mga salasa, pwede rin gano'n. O kaya naman, sumusuka. Sa amin po, sumusuka yung kalaban. Halimbawa, napasampayan, ano yan, matesting yan, talagang susuka niya yung mga ikinarga niya. Kasi pag hindi niya isinuka yun, malalason siya. Kaya sa isang legit na hanay ng Satorians, ang isa sa pinaka-number 1 na pinakamabisang ginagamit namin talaga, sabi ko nga, yung papapasukan ng mga kalaban. Pag hindi niya isinuka yung ikinarga niya, hindi niya binaklas yan, o hindi niya dinampot, talagang malalason yung katawan niya. Talagang madadali siya. Pwede rin po sa mga kakaibang pawis po sa sarili, yung sobrang pagpapawis, na hindi maintindihan, at balisa lagi, tapos nananaginip ng mga masasama, ng mga namatay, ng mga kakaibang mga itim, mga demonyo na nananaginip ng ganun. Tapos laging pagod na pagod, araw-araw, alam mo ba naman tapos may mga pasa-pasa sa katawan, yan po, isa yan sa mga matitinding mga ginagambala, mga pinuposis na po talaga yan. Kailangan yan ay spiritual intervention. Pwede po kayong lumapit sa exorcist na sa mga paparian, pwede rin sa mga talagang mga lehitimo rin na talagang nakikipaglabanan din. At kung meron na talagang tao may spiritual authority, hanapin nyo rin kung makakahanap kayo talagang medyo pinakamalapit. Yun po ang may papayo ko sa inyo. At ang lahat ng bagay po ay hilingin natin sa dakilang Ama. Hindi po tayo babase sa sarili lang nating kaalaman. Sabi nga sa banal na kasulatan sa Kawikaan, huwag kang sabi nga, huwag mong anuhin ang sarili mo para bang bumase ka lamang sa sarili mong kaisipan o kaalaman. Magtaglay ka man namang iba't ibang kaalaman, ng ibang kakayahan o iba't ibang karunungan, huwag kang lalayo, huwag mong iaalis ang sarili mo sa aking salita. Yun ang sinabi ng Diyos. So huwag mo pa rin ilayo yung sarili mo sa salita niya. So yun pa rin ang magiging gabay natin sa Pangkalatan. Sa lahat ng mga naririyan, yan po, maraming mga bagay, sabi ko nga sa inyo, minsan sabi ko nga talaga, pinapalipad hangin nila, yung parang bigla na lang, ang ganda-ganda ng kaisipan ng tao na yun, bigla na nag-iba yung utak niya. May mga ganun, parang naging robot na siya, tapos ganun, meron naman para bang nahihilo, hindi maintindihan, bigla na lang nahihilo ng ganun. Marami silang ginagawa, may mga palipad hangin na ginagawa, ganyan katitindi sabi ko ang mga kalaban. Pero pag may nahuhuli na ganyan, minsan umiiyak sila kasi tanungin mo sila, ano bang ginawa mo? Bakit ka nandiyan sa loob ng katawan ng tao na yan? Anong nangyari sa'yo? Kasi daw naiinggit siya. Yung dahilan niya, naiinggit siya. Kasi nagagandahan ako sa kanya, naiinggit ako. Kasi marami silang pera. Sabi ko, di magsikap ka. Bakit tayo mo magsikap? Ayaw mong trabaho. Hindi, basta naiinggit ako sa kanya, hindi siya dapat ganyan. Hindi siya dapat, yumaman. Sabi niya, hindi siya dapat. Natural, nagsisikap yung tao. Sabi ko sa gumagambala. Hindi pwedeng ganun na yung gusto mo masusunod. Itinakda ng Ama na maging maayos yung buhay niya. Hindi, ikaw rin, magsikap ka rin. Isuko mo kasi sarili mo sa Diyos. Hanggang sa nag-iisip siya, iyak siya ng iyak. Sabi ko, pasensyahan tayo, wala akong magagawa para sa'yo. Pag ang hatol sa taas ay talagang mawawala ka sa pagkakataong ito, wala akong magagawa. Ako yung instrumento lamang. Ang lahat ng kapangyarihan sa dakilang Ama lamang. So, yun lang masasabi ko sa'yo, sabi ko sa kanya. Kung hindi mo tatalikdan yung mga ginagawa mong ganyan, hindi mo kakalimutan yan, hindi mo iwawala sa buhay mo yan, at hindi mo yayakapin ng Diyos, wala na akong magagawa sa'yo. Ang hatol ng kalangitan ay binaba na para sa'yo. So hanggang dito ka na lamang. Ganun po talaga. At sa lahat ng naririyan, sa lahat ng mga nabasbasan na rin, congratulations po sa inyo. At ingat lang din po kayo.
Marami ang mga taong lalapit sa inyo at delikado rin po, mahirap din. Hindi nyo kilala yung mga tao na yan, uriin nyo rin. Sa lahat ng hanay ng Satorians, magsikap po kayo, panatilihin ninyo ang inyong kaisipan ng katwiran, sabi niya, at bukod pa doon yung tawag nilang makatarungang pagpapasya. Sa lahat ng naniriyan, maraming salamat po at maraming paraan para madetect yan. Hindi lang sa isang pagkakataon. Pwede po kayo mag-aral dito, lumapit po kayo sa akin. Pwede rin natin malalaman yan kung sino talaga yan. Pasampayin natin yan, hanapin natin yan. Kung kinakailangan hulihin yan, kung sino yung mga yan. Kahit ilan pa sila, huhulihin po natin yan. Tatawagin natin yan sa pahintulot ng dakilang Ama. Walang makakapagligtas, walang walang makakapagtago, walang makakaligtas sa kanila lahat yan pag tinawag, wala silang magagawa. Yun lamang po at maraming salamat po. God bless po sa inyo sila. Hanggang sa muli po. Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians.